Ihahayag ko ay ako siya ang iyong magsasakit. Pinupulay ang iyong pag-ibig na walang may tutumbas. O sa'yo'y inaalay ko. Awit na pagpupuri. O ako'y dumadalangin at lumayang lagi na. Sambahin ang iyong pangalan, puso ko'y nagdadala at maging karapat-dapat ng dinig o Yahushua. O sa'yo'y inaalay ko. Awit na pagpupuri. O ako'y dumadalangin at lumayang lagi na. Tumayo po tayo mga kapatid sa ating panalangin. Dakilang at banal naming Amang Yahuwah, sa umagang ito'y napakapalad po namin sapagkat binigyan mo muli kami ng pagkakataon na sambahin at purihin ang iyong banal na pangalan. Salamat at hindi mo kami pinabayaan, Ama. Patuloy mo kaming binibigyan ng buhay at lakas. Ito ang iyong kadakilaan sa iyong mga anak. Wala kaming maigaganti sa iyong kabutihan sa amin, kundi ang patuloy ka naming sambahin, purihin ang iyong banal na pangalan. Basbasan mo sana kami sa oras ng aming pagsambaan, Ama. Pakilinis mo sana ang aming mga puso at ang aming mga kaisipan upang makapaghandog kami ng pagsambang dakila at karapat-dapat sa iyong banal na harapan. Patawarin mo sana kami sa aming maraming pagkukulang, sa aming mga kasalanan, Ama. Huwag mo sanang tititigan ang aming mga kahinaan. Manapay, palalakasin mo ang aming pananampalataya
Sana ibigyan mo kami ng tapang sa panahon ng maraming pagsubok upang malampasan namin ang mga bagay na ito, Ama. Makapagpatuloy kaming pumupuri at sumasamba sa iyong banal na pangalan. Basbasan mo ang iyong lingkod ng maghahayag ng iyong mga salita. Samahan mo sana siya ng iyong banal na espiritu. Sana ay pagkalooban mo siya ng karunungan at pag-ibig na nanggagaling sa iyo upang sa ganun, Ama, ang iyong mga salita ay tumino sa puso ng bawat isa sa amin upang makinabang ang aming kaluluwa at mapagpatuloy kami na purihin ang iyong banal na pangalan. Basbasan mo sana ang munting handog ng iyong mga lingkod na sana'y magamit ito sa mabuting paraan, Ama, lalong-lalo na sa pagpapalaganap ng iyong mga salita upang marami pang tao ang magbabalik at makikinig sa iyong mga banal na aral. Sana'y patuloy mo kaming basbasan na lumakad na katulad ng aming Panginoong Yahushua na may puspos ng pag-ibig, Ama, hindi lamang sa aming kapwa mananampalataya, Ama, kundi sa mga taong hindi pa kaanib sa ganitong pananampalataya. Lalong-lalo na, Ama, ang aming mga kaibigan at ang aming mga kamag-anak na wala pa sa ganitong paglilingkod. Kaawaan mo sana sila, Ama, at sana'y buksan mo ang kanilang mga puso upang makasama namin sila at iisa kami na pumupuri at sumasamba sa iyong banal na pangalan. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling kasama ng kapatawaran ng aming kasalanan sa pangalan ni Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Mga mahal na kapatid, tayo ay nagpapasalamat sa Diyos gaya ng narinig natin sa pangunguna ng ating kapatid na nanalangin kanina sapagkat tayo mapalad. Sapagkat hanggang ngayon, tayo ho ay pinahihintulutan ng Diyos na mabuhay at mataglay ang kababaang loob na tayo ay patuloy na tumanaw ng utang na loob sa Ama sa kanyang mga pagpapala higit sa buhay na ating taglay. Paksa natin ay ang banal na Espiritu. Alam ninyo mga kapatid, kung ating pag-aaralan ang aklat ng gawa, ay sinabi ng ating Panginoong Yahushua Kristo sa mga alagad bago siya umakyat sa langit, huwag silang aalis sa Jerusalem. Mamalagi sila ron hanggang sa kanilang matanggap ang banal na Espiritu. Kung bakit? Sapagkat mahalaga po yun. Banal na Espiritu ay may kinalaman sa lalo nating ikatatatag, ikatitibay, lalo nang lumago ang ating kaalaman tungkol sa aral ng Panginoon Diyos. Ngunit bago natin alamin ang kahalagahan po ng banal na Espiritu, atin munang alamin ano po ang hinahanap ni Yahuwah bilang ating Ama sa bawat tao
sa bawat nilalang niya na binigyan niya ng kaluluwa. Pakinggan natin, umpisa natin ang pagbabasa ng 4:23 ng Juan. Tandaan mo, darating ang panahon at narito na nga, na ang mga tunay na sumasamba ay sasamba sa Ama, sa Espiritu at katotohanan. Ganito ang uri ng mga sumasamba na hinahanap ng Ama. Ano po ang hinahanap ni Yahuwah na ating Ama? Hinahanap ng Panginoong Diyos yung mga tunay na mananamba. Marami ang mga sumasamba, pero ang hinahanap niya sa dami-dami ng mga sumasamba sa Kanya, yung tunay. Paano yung tunay na pagsamba? Sasamba sa Ama, sa Espiritu at katotohanan. Gaano kahalaga para sa Ama ang ganitong pagsamba? Ang sabi sa mga talatang binasa natin, ganito ang uri ng mga sumasamba na hinahanap ng Ama. Kaya mahalaga sapagkat hinahanap ng Ama. Ngayon, paano po ipinaliwanag ng Biblia ang pagsamba kay Yahuwah o sa Ama, sa Espiritu at katotohanan? Mateo 6:9. Ganito nakasulat, magsidalangin nga kayo ng ganito, Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Paano po ayon sa Biblia ang pagsamba sa Diyos o sa Ama, sa Espiritu at sa katotohanan? Sa halimbawang ibinigay sa atin ng ating Panginoong Yahushua sa kanyang pagdalangin, ay kapupulutan natin na kung paanong pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Paano nga ba? Ang sabi ng ating Panginoong Yahushua, Ama namin nasa langit ka. Wala sa altar. Wala sa loob ng simbahan. Nasa langit ka. Paano sabi? Sambahin nawa ang pangalan mo. Kaya ang pagsamba sa Espiritu ay pagsamba sa pangalan ng ating Panginoon Diyos. Kaya mahalaga po ang pangalan. Ano pa ang sabi ng Biblia? Paano naman ang pagsamba sa katotohanan? Dumating nawa ang kaharian mo, gawin katumbas ng sundin ang iyong kalooban. Ano yung kalooban ng Diyos? Yon ang katotohanan. Paano ho ang pagsunod sa kalooban ng Ama? Kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Kaya hindi magmumula sa lupa ang ating susundin para maging katotohanan ang ating sinusunod. Kailangan manggaling muna sa langit katumbas, kailangan munang nakasulat sa Biblia ang ating po na pakikinggan. Sa ating pakikinig, kasabay ang pagsisiyasat. Kasabay ng pagsisiyasat, kailangan tayo umusbong sa atin ang pananampalataya sa katotohanan sa nating gawin. Magsuri muna bago sundin. Huwag nung amen lang ng amen. Kung anong itinuturo sa tribuna, sige lang ng sige, ni hindi nila binubuklat ang sarili nilang Biblia katulad ng mga Beryano. Siniyasat nila ang pakikinig nila sa aral na itinuro ng Apostol Pablo. Ganyan din tayo sa panahon natin ngayon. Bago natin tukdin ang isang kautusan, alamin muna natin kung itong nga ang ayon sa kalooban ng Ama. Kung ayon sa kalooban ng Ama, bueno, sundin natin. Ngayon, mga kapatid, sambahin nawa ang pangalan mo. Di may pangalan ng Diyos. Di po ba, mga kapatid? Paano natin masasamba ang pangalan ng Diyos kung hindi natin alam ang pangalan niya? Di ho ba, kapatid, sapat na yung nakasulat na yan? Sapat na nga, pero gagamitan natin ng sentido komon. Ama namin nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Binanggit na nga yung Ama, di may pangalan pa ang Diyos? Di po ba? Ano katunayan yan?
ay mabuti basahin natin ang Isayas. 52, ang talata po ay 6 ng Isayas. Ganito nakasulat. Kaya, sabi ng Diyos mismo yan, kaya't makikilala ng aking bayan ang aking pangalan. Ulitin ko lang. Kaya't makikilala ng aking bayan ang aking pangalan. Kaya't matatalastas nila sa araw na yaon na ako yaong nagsasalita, narito ako nga. Malalaman ba natin ang pangalan ng Diyos? Ayan, malinaw ang pahayag ng Diyos mismo. Makikilala, hindi malalaman ng katumbas. Ang alin? Ang aking pangalan. Kanginong pangalan? Pangalan ng Panginoon Diyos. Ano nga ba ang pangalan ng Panginoon Diyos? Hindi ho ba Yahuwah? Pero sinong makakakilala niyan? Ang aking bayan. Kaya wag natin ipagtaka kung sakali man ang mga tao ay nagrereklamo sa ating pong pangangaral ng pangalan ng Panginoon Diyos ay Yahuwah. Bakit? Hindi ho sila kabilang sa bayan ng Diyos . Di ba? Kaya mahalaga ng tayo mapabilang sa bayan ng Diyos sapagkat merong ipinagkakalob ang Diyos sa kanila, absolutong sa kanila ipinagkalob, kaparis po na malaman natin ang pangalan ng Panginoon Diyos. Di po ba, mga kapatid? Di ang sabi naman ng iba, kapatid na ministro, hindi ba ang pangalan ng Diyos ay tetragrammaton? Puro consonant, walang vowels, kaya hindi ho natin mabasa. Sino may sabi sa atin? Hindi daw natin mabigkas. Alam niyo mga kapatid, pagka binasa po natin sa isang salin ng Biblia, doon sa GNT, meron pong nakasulat doon sa Numbers 6:27 na ang sabi roon ng Diyos. And the Lord, Yahuwah said, if they pronounce my name, sabi ng Diyos, if they pronounce my name as a blessing upon the people of Israel, I will bless them. Kaya, yung sinasabi nilang hindi daw ma-pronounce sapagkat puro consonants po, YWH, alam nyo, yan po ay tetragrammaton. Alam natin yon. Pero ang sabi ng Diyos, darating ang panahon na ang sabi, mapupronounce, mabibigkas ang kanyang pangalan. Kaya ang sabi niya, if they pronounce my name as a blessing upon the people of Israel, I will bless them. Kaya pati ang bayan ng Diyos, noong una, ang Israel, sa huling araw na ito, ang very small remnant na nagpatuloy ito sa paglilingkod sa Panginoon Diyos, malalaman din natin ang pangalan. Hindi ba't nalaman nga natin? Saan? Sa silangan? Hindi. Saan? Dito ho, sa kanluran. Ano sabi naman ng Diyos? Ito, pakinggan ninyo sa Exodus 33:19, pag binasa natin, wala po dyan sa ating slide. Ano po? Ito nakasulat. The Lord Yahuwah answered, I will make all my splendor pass before you, and in your presence I will pronounce my sacred name. I am the Lord, and I show compassion and pity on those I choose. Nakita niyo ho ang sabi ng Diyos? Ang sabi ng Diyos, I will pronounce my sacred name, aking bibigkasin ang aking banal na pangalan. Pero kanino niya ipaalam ito? Kaya nabigkas din ng mga tao doon sa kanyang mga pinili. Yun ang nasa bayan niya. Kaya mabibigkas. Salamat. Ipinagkaloob ng Diyos na malaman natin ang kanyang pangalan mula sa malaking kanluran. Ito'y palalaganapin niyang Diyos yan. Ito ang ating pinanganga. Salamat po. Kaya ang sabi ng iba, Ama namin na sa langit, sambay nawang pangalan mo, hanggang ngayon hindi alam ang pangalan. Salamat naman sa Diyos. Kaya tayo po ay hindi nagmamalaki. Ang totoo, buong kapakumbabaan natin sinasabi, Ama, salamat po, ipinaalam mo, manabigkas namin ang banal mong pangalan. Yan ang ating pong isishare sa ating kapwa-tao, mga kapatid. Pero paano natin magagawa ang pagsamba sa pangalan ng ating Panginoong Yahuwah kung ating pinupuri, kung ating pinararangalan
ang kanyang pangalan. Sa paanong paraan nga po, sa pamamagitan ng ating mga pagdalangin, pinupuri natin ang kanyang banal na pangalan sa pamamagitan ng ating mga himno na banal na awit para sa Panginoon Diyos. Ating napararangalan siya, nasasamba natin ang kanyang banal na pangalang Yahuwah. Kaya mahalaga ang alin, ang pagdalo sa ating pagtitipon, physical man o virtual, katulad ng ating ginagamit na technology. Umaawit ba tayo? Sumama tayo. Nananalangin po ba tayo? Sumama tayo. Nasa kanya-kanya tayong tahanan, sumama tayo. Opo, huwag nating biruin ang pagsamba, sapagat ang sabi ng Diyos, ang Diyos ay, sabi sa talata, ang Diyos ay hindi na pabibiro. Kung anong inihasik ng tao, yun din ang aanihin niya. Kaya maging sa ating kasuotan, hindi tayo naglilingkod sa tao. Naglilingkod tayo sa Diyos. Kita ng Diyos ang hindi nakikita ng tao. Kaya ang ating kasuotan ay holy array. Angkop sa okasyon banal, mga kapatid. Sana yan ho ang ating pong maisakatuparan. Ano ho? Tiyakin natin ang kalooban ng Ama, ang ating sinusunod. At hindi ang kalooban ng leader ng relihiyon. Bakit po hinahanap ni Yahuwah ang pagsamba sa kanya bilang Ama? 102:3 ng awit. Ito po nakasulat. Mangaglingkod kayo na may kasayahan kay Yahuwah. Magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Kaya nga may awit tayo. Sasama tayo, mga kapatid. Alamin ninyo na si Yahuwah ay siyang Diyos. Siyang lumalang sa atin at tayo'y kanya. Tayo'y kanyang bayan at mga tupa ng kanyang pastulan. Bakit hinahanap ni Yahuwah ang pagsamba sa kanya bilang Ama? Sapagkat si Yahuwah po ang lumalang sa sangkatauhan, hindi lang sa sangkatauhan, sa lahat siya ang lumalang. Ano ibig sabihin ng salitang Ama? Yan ay nangangahulugang pinanggalingan o pinagmulan. Di po ba? Ama natin si Yahuwah sapagkat lahat ay nilikha ng Panginoong Yahuwah. Kasama na tayo, nanggaling tayo sa Panginoon Diyos. Kaya anong ating tungkulin? Sambahin ang Ama. Pero lahat ba ng pagsamba? Gaya ng ating nabanggit na, hindi po lahat ng pagsamba. Yun lang pagsamba ng nasabayan niya. Yun ang mahalaga sa Panginoon Diyos, katunay hinahanap niya. Kaya tandaan natin, hindi lahat ng pagsambang mapilit ating pong magustuhan. Kaninong pagsamba? Ay yung pagsamba ng mga tupa na nasa pastulan. Yan din ang nasa loob ng bayan ng Panginoon Diyos. Yan po ang kung tawagin natin, Iglesia ni Yahushua. Bakit sila? Sila ang nagpatuloy sa pagsunod sa mga kalooban ng Diyos. Ang malaking bulto ng ikatlong grupo ng Iglesia, tumalikod na. Tanggapit hindi man, sapagkat ang kanilang pinuri ay ang leader na. Di po ba? Kaya malimit banggitin sa panalangin ang pangalan ng leader nila. Hindi ng pangalan ng Panginoong Yahuwah at ang Panginoong Yahushua. Puro pangalan ng leader. Pagka hindi mo na ipanalangin, kagagalitan ka ba't hindi mo isinama? Hindi ba't yan ay malaking pagtalikod na? Kaya tama ang sinasabi doon sa Isayas, na anong sabi sa Isayas, mula sa mga pulo ng dagat, sa mga wakas ng lupa, ay magkakaroon ng pagtataksil sa paanong paraan. They will exalt not the name of the righteous one, but the unrighteous one. Unrighteous ang leader, kahit leader. Si Moises man ay leader ng Diyos, pero naging unrighteous siya sa buhay niya. Kaya ang Diyos ang ating dapat na purihin. Ang Diyos ang dapat nating sambahin, ang banal niyang pangalan, ang ating paglilingkuran. Di po ba, mga mahal na kapatid? Sino pang isa na dapat nating sambahin ayon kay Apostol Pablo? Pilipos. Ito ho nakasulat. Kaya siya naman ay pinakadakila ng Diyos. At siya'y binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan. Upang sa pangalan ni Yahushua ay iluhod ang lahat ng tuhod ng nangasalangit
at nang nangasa ibabaw ng lupa at nang nangasa ilalim ng lupa. Ayon po kay Apostol Pablo, bukod sa Ama at sa katotohanan, bukod kay Yahuwah at sa kanyang kalooban, sino pang dapat nating sambahin? Ang sabi, siya. Sino nga yun? Ang pinakadakila ng Diyos. Sino pa siya? Siya ang binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan. Sino ito? Siya ang bugtong na anak ng Diyos. Anong pangalan? Pangalan niya ay Yahushua. Bakit po dapat natin sambahin ang pangalang Yahushua? Dahil sa pangalang Yahushua, naroon ang pangalan ng Diyos. Yahuwah, Yahushua. Hindi Yahweh. Paano magkakaroon ng pangalan ang Panginoong ang pangalan ng Diyos ay Yahweh, hindi Yahuwah? Paano ngayon ang pagtawag kay Yahushua, Yahweh Yahshua? Paano yun? Hindi ko mabigkas yun, mga kapatid. Kaya ang tama talaga, Yahuwah, sapagkat ang pangalan ng anak niya, Yahushua, taglay ng anak, ang pangalan ng ama, gaya ng hula sa Eksodo, ng pangalan ko'y ibibigay ko sa kanya. Ang tinutukoy na kanya, anak niya. Kaya Yahuwah, Yahushua. Hindi po ba? Kaya kung paano ho ang pagsamba sa Ama, sambahin ang pangalan niya. Ganyan din ang pagsamba sa bugtong na anak ng Diyos. Sambahin ang pangalan niya. Kaya mahalaga ang pangalang Yahuwah, mahalaga ang pangalang Yahushua. Pero sino ho ang mga inuutusang lumuhod kay Yahushua? Mabuti siguro ay maintindihan natin ito. Sabi ng Biblia, lahat ng tuhod na nangasa langit, maliban sa Diyos. Lahat ng tuhod ng nasa langit, maliban sa Diyos. Hindi saklaw ng Panginoong Yahushua ang Diyos. At nang nangasa ibabaw ng lupa. At nang nangasa ilalim ng lupa. Ano ibig sabihin? Sinong inuutusan na lumuhod kay Yahushua? Lahat ng may kakayahang sumamba o lumuhod. Aling sabihin ninyo, mga kapatid, bakit ganun na lang ang nakasulat sa Biblia? Kasi sino ho ba naluluwalhati natin? Pagka ating sinamba ang pangalan, sinamba natin ang Kristo sa kanyang pangalan. Diba? Sinasamba natin ang Panginoong Kristo sa kanyang pangalan. Yahushua. Ang naluluwalhati ay ang ating Ama. Pag binasa ninyo sa 11 ng Kapitulo 2 ng Pilipos, 2:9-10, pag tinuloy nyo ng 11, naluluwalhati ang ating Ama. Bakit? Sapagkat siya una ang nagbigay ng pangalang Yahushua. Pangalawa, ang pangalang Yahuwah ay nasa pangalang Yahushua. Kaya mga kapatid, maaaring sabi ng iba, ang banggit naman dyan, Ginoong Ministro, sa talatay pagluhod kay Yahushua, wala namang binanggit na pagsamba. Bakit inunahan nyo na? Samba, samba ang sinasabi nyo. Teka muna, diwanagin natin. Ayon po kay Haring David, pagkalumuhod, nanikluhod, ano katumbas? Basahin natin. 95:6. Magsiparito kayo. Tayo ay magsisamba at magsiyukod. Tayo magsiluhod sa harap ni Yahuwah na may lalang sa atin. Bakit natin nasabi kanina, ang pagsamba kay Yahuwah, pagsamba kay Yahushua, iluhod ang nakasulat. Bakit sabi natin pagsamba? Yan ang ibig sabihin yan Yan din ang katumbas ng pagluhod, pagsambi. Di ba? Kaya, yung mga yumukod sa mga ribulto, sumasamba kami. Nakaluhod yun. Nakayukod, nakaluhod. Di pagsamba. Pagsamba yun. Ang iba nga, sumasamba Nakatayo pa Walang problema doon. Lamang, teka muna, baka ang sinasamba na natin ay ang leader na natin, hinahalikan pa natin ng kamay. Diyos ko, baawain. Nako, patawarin ako ng Diyos. Isipin ninyo, pagkatapos ng pagsamba, mayroon doong kumuha ng video na nagpapahalik siya, nakatungong mga ministro, humahalik sa kamay niya. Santo Papa na ba? Ano na ito? Nakikita ng iba ang Santo Papa, nagpapahalik ang wika ng kamay
Hindi nila nakikita itong kanilang leader, yun din ang ginagawa. Bulag. Mahirap talaga ang bulag na hindi naman literal na bulag. Bulag ang mata. Ang nakikita kasi hindi inuunawa eh. Di ba? Bingi ang nadidin. Hindi sapagkat siya ay talagang literal na bingi. May pakinig. Pero binabaliwala. Ayaw unawain. Dito na ako. Dito na kami. Eh paano? Walang pinag-iba yan sa mga nangangatwira noon sa ating iglesyang kinagisnan, sa iglesia katolisismo. Diyan na ako pinanganak. Maliho eh. Mali po, mga kapatid at mga kaibigan. Mayroon man tayong mga panahing sumasamba ngayon. Maliho. Kahit kinagisnan kung mali, iiwan. May tinatawag tayo yung restorative period. Panahon ng pagtutuwid sa mali. Para maluwalhati natin ng Panginoon Diyos. Ang matyak nating masunod ay ang kalooban ng ating Panginoon Diyos. Isipin ninyo, mayroon pa diyang mga tao, hindi lang sumasamba sa imahen yung mga, di ba? Ang ating napupuli. Pati may mga tao pa ngayon na ang sabi siya daw ang appointed son of God. Wow! Appointed son of God. Alam niyo kaya nila ginagamit yon kung sino man yung mga taong yan? Dahil ang pag-aangkin nila na sila'y anak ng Diyos ay sa pamamagitan ay nagagawa nila makuha ang loyalty ng mga miyembro. Ang mga tao ngayon sa kanilang samahan ay mapapasunod nila ng walang tanong-tanong. Bakit ba? Appointed son of God yan. Meron namang iba na hindi daw sila, hindi niya ipinaalam na, hindi niya sinasabing ako'y appointed son of God din. Pero kung umasta, ay pahalik-halik pa. Aba, huwag ka. Ang pangalan niya ay nagkala. Sipin ninyo. Ano yan? Idolatry. Idolatria. Pagsamba sa hindi dapat sambahin. Kaya sino man na pinag-uukulan natin ng higit sa nararapat na pagrespeto, idolatry po yan, mga kapatid. Idolatry yan. Ano naman ang dahilan kung bakit sinasamba ng iba si Yahushua? Dahil sa kanilang pananampalataya at pagkakilala na di umano si Yahushua daw ay Diyos, mga kapatid. Aral ba ng Diyos na si Yahushua isa pang Diyos? Sinabi ng Diyos, ako lamang ang Diyos. Wala akong nakikilalang iba. Ako ang Diyos at wala ng iba. Kailanman hindi magsisinungaling ang Panginoon Diyos. Bakit may mga grupo at mga religious organizations o group na ang kanilang pagsamba ay iniukol nila kay Yahushua? Sapagkat ang iba, kinikilala nilang Diyos. Tayo, kinikilala nating tao. Pero bakit dapat sambahin? Kalooban at utos ng Diyos kasi yun eh. Di po ba? Sila, sinasamba nila. Bakit? Ayon po sa konsilyo ng Nicea, 325 Anno Domini, matagal nang patay ang mga apostol, ay kanilang pinagtibay sa kanilang konsilyo, gawing Diyos ang Kristo. Kaya noon, Diyos ay isa lang. Ginawang Diyos ang Kristo, naging dalawa na. Kailan po yun? 325 Anno Domini sa konsilyo ng Nicea. Ano yan? Aral ng tao. Ang alin? Ang aral na si Kristo Diyos. Kung ilalakip sa pagsamba, ano sabi sa Mateo 5:9, ang pagsamba nila ay walang kabuluhan ayon sa mga aral at utos ng mga tao. Sayang na pagsamba. Sayang na paglilingkod. Yan ang dahilan kaya hindi tayo tatahimik, mga kapatid. Lahat mula sa ministro, sa mga kapatid na alam ang katotohanan, ipalaganap natin ang mga salita ng Panginoon Diyos. Hindi bababa ang Diyos para mangaral. Hindi. Hindi bababa ang ating Panginoon Yahushua. Baka hukom na yon. Yun na ang pagkuha sa kahal. Pag siya ay nasa ala, hindi. May gagamitin siyang kasangkapan. Kaya nga ang sabi niya sa mga alagad, huwag kayong aalis sa Jerusalem hanggat hindi nyo matanggap ang banal ng Espiritu, sapagkat maya-maya ng konti, malalaan natin
ang halaga ng Espiritu Santo. Tanong, meron po ba tayo mababasa sa Biblia na dapat sambahin ng Espiritu Santo? Ang banal na Espiritu? Marahil ay buong ingat nating masasabing wala po. Wala tayong mababasang ganon na dapat sambahin ng banal na Espiritu sa tamang salin. Sa tamang salin ng Biblia, wala. Wala talaga. Sa tamang salin ng Biblia, walang utos si Yahuwah, walang utos si Yahushua na na tayo sumamba sa banal na Espiritu o sa Espiritu Santo. Pero alam nyo, mayroong sinisitas yung iba. Sino? Yung mga Trinitarian. Sino yun? Yung naniniwala sa Diyos na may tatlong persona na dapat din daw sambahin ng Espiritu Santo. Aling talata yun? Ito ho, Filipos. Ganito ho nakasulat. Sapagkat tayo ang pagtutuli na nagsisisamba sa Espiritu ng Diyos. O kita ninyo? Yan ang kanilang batayan. Kapag tayo ang pagtutuli na nagsisisamba sa Espiritu ng Diyos, hindi yan ang Espiritu Santo o banal na Espiritu. Hindi utos na dapat sambahin ang Espiritu Santo. Kahit yan na natin itigil yan, yan ang ating kinukuha ang punto rin. Ginagamit yan ng mga Trinitarian preachers. Dapat ding sambahin ang Espiritu Santo sapagkat nakasulat sa Biblia, nagsisisamba sa Espiritu ng Diyos. Yan ang Espiritu Santo. Bueno, paano natin sasagutin ito? Alam niyo mga kapatid, tatandaan po natin ano ang dapat nating pakatandaan. Ang ibinabala maging noong pa. Ano yon? Sa Jeremias 8:8, this is not included in our slide po. Ang sabi roon, paano ninyo sinasabi? 8:8 ng Jeremias. Sa salin po ng Abtag. Ang sabi, paano ninyo sinasabi? Kami ay pantas at ang kautusan ng Panginoon ay sumasa amin. Ngunit, narito ang sinungaling na pangsulat ng mga eskriba ay sumulat na may kasinungalingan. Noong pamang panahon ng mabayang Israel, Propeta Jeremias, may ibinabala na may mga susulat na mga eskriba, pangsulat na may kasinungalingan. Mayroon silang i-alter, mayroon silang babaguhin, mayroon silang lilikutin sa mga talata ng Biblia. Ang isa na nga, yung Filipos na tres-tres, na ang sabi po riyan ay nagsisisamba sa Espiritu ng Diyos, lumalabas dapat sambay ng Espiritu Santo? Alam nyo, ang sagot natin ay ito. Yung talatang yan ay isa lang sa mga nabasa ko namin ng kapatid na ministro na nilikot yan. Sapagkat pag binasa ninyo ang ibang salin ng Biblia, basahin nyo sa RTPOV 5. Hindi ganun ang nakasulat na nagsisisamba sa Espiritu ng Diyos. O parang lumalabas, sumasamba sa banal na Espiritu. Basahin nyo sa Abtag din, pero O1. Basahin nyo sa ang salita ng Diyos, ASND. Basahin nyo sa MBBO. Basahin nyo sa Magandang Balita, Tagalog 2012. Ang banggit doon, tayong sumasamba sa Diyos sa Espiritu. O tayong sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Yun ang tamang salin. Hindi po yan. Sapagkat yan, pag letra por letra, lumalabas, sinasamba natin ang banal na Espiritu. Yun din ang Espiritu Santo. Pero ang tamang salin, sasambahin natin ang Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Kapagkat kung wala tayong Espiritu ng Diyos, hindi natin matututunan ang tamang pagsamba sa Diyos. Sapagkat ang Espiritu ang nakakaarok ng kalooban ng Diyos. Hindi po ba? Bueno, sa lalong ikaliliwanag, mabuti basahin natin ang dalawang English na pagkakasalin dyan sa tres-tres ng Pilipos. Magpasensya nyo na, mga kapatid, na tayo iinom ng tubig. Next slide po.
Excuse me. Ang sabi po riyan, but we are truly God's people. And it is not because someone has circumcised us. It is God's. Ito ho, pansinin natin. Binasa lang natin sa English, yung tres-tres ng Pilipo, sa English, Philippians. Hindi ho Philippines o Philippians. Ito. It is God's own Spirit that leads us to worship God. Yan ang tamang salin. Katulad ng ibang salin ng sa Tagalog. Ulitin natin. It is God's own Spirit that leads us to worship God. Totoo yun. Kung wala tayong patnubay ng Espiritong galing sa Diyos, hindi natin masasamba ng tama ang Diyos. O sa isa pang salin, sa ERB o sa easy to read version ng Holy Scriptures, ito po ang ating mababasa, mga kapatid. ERV, please. Ito nakasulat. But we are the ones who have the true circumcision. We who worship God through His Spirit, sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Kaya, mga kapatid, ang pinasasamba lang ng Ama, ang pangalan niya, ang pangalan ng Kanyang anak, at ang Kanyang kalooban. Mga kapatid, yan po ang dapat nating maintindihan. At napakarami pang salin sa English na ganyan ang pagkakasalin ng diwa sa Pilipos, tres-tres, sambahin ang Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Hindi ang Espiritu Santo ang dapat nating sambahin. Bakit sinasamba ng iba ang Espiritu Santo? Ito, pakinggan natin. Meron tayong babasahin po. Isang referensya natin. Anyway, bago natin basahin yung referensyang yan, puntahan kaya muna natin ang mga apostol. Ano? Kasi ang mga apostol, di ba, bago sila iwan ng Panginoong Yahushua Kristo, sabi, yung kayo sa Jerusalem, tanggapin niyo muna ang Espiritu Santo. Ang tanong natin, baka itinuro ng mga apostol ng Espiritu Santo, ay dapat sambahin na. Teka muna, basahin natin dyan sa dalawang salin. Ito nakasulat. Sa Korinto 11:23. Ito ang turo na ibinigay sa akin ng Panginoon at itinuturo ko naman sa inyo sa English. The teaching I gave you is the same that I received from the Lord. Ang itinuro ng Apostol Pablo kasama na ng ibang mga apostol ay yung kanilang natutunang itinuro sa kanila ng Panginoong Yahushua. Kaya ang sabi, the teaching I gave you is the same that I received from the Lord. Kaya itinuro ng Panginoong Yahushua na ang Ama ang sambahin ang pangalan niya. Natutunan din ng Apostol Pablo. Kaya nabasa natin sa aklat ng Pilipos, sambahin din ang kapangalan ng ating Panginoong Yahushua. Di ba? Doon sa ating pagbinasa nyo, magpakumbaba, gaya ng isipan ng ating Panginoong Yahushua sa Pilipos, at ang sabi doon sa ating binasa kanina, sambahin din ang ating Panginoong Yahushua. Hindi ang Espiritu Santo o banal na Espiritu, mga kapatid. Pero bakit may mga grupo na sila'y sumasamba sa Espiritu? Hindi gaya din ang kanilang dahilan sa kanilang pagsamba kay Yahushua. Inimbentong aral. Ano katunayan? Ito, pakinggan natin sa isang reference. Sa First Council of Constantinople, 381, by the editors of Encyclopedia Britannica, ang sabi riyan, the First Council of Constantinople, 381, the Nicene Creed would be expanded, known as Niceno-Constantinopolitan Creed, by saying that the Holy Spirit, yan din ang Holy Ghost nila, is worshipped, sinasamba, and glorified together with the Father and the Son, suggesting that He was also consubstantial with them. Kaya nila sinasamba ang Espiritu Santo sapagkat gaya ng kanilang pagsamba kay Kristo. Bakit? Aral ng tao, kailan? Inimbentong aral ng Kristo Diyos.
noong 325 Anno Domini, saan? Sa Konsilyo ng Nicea. Bakit nga sinasamba nilang Espiritu Santo? Sapagkat kanila lang pinatutunayang tatlo daw ang persona ng Diyos. Kaya idinagdag nila. Kailan yan? Sa kanilang konsilyo. Kailan nga? 361. Anong sabi nila? By saying that the Holy Spirit is worship, na sa pagsasabi ng Espiritu Santo o banal na Espiritu ay sinasamba and glorified together with the Father and the Son. Ang kanilang niluluwalhating kasamang Ama at ang Anak, suggesting, nagmumungkay that He was also consubstantial with them, na kanilang iminumungkay ng Espiritu Santo ay kauri, kapareho, kapantay ng Ama at ng Anak. Hindi ba ganyan ang turo ng Iglesia Katolika? Maging ng mga Protestante? Kaya kung paano ang aral na si Kristo Diyos, kaya nila sinasamba. Ang aral na Espiritu Santo Diyos, kaya nila sinasamba, ay parehong inimbento po yan. Alam niyo, ang Iglesia Katolika, mayroon silang factory. Nagmamanufacture sila ng mga aral. Oo. Marami silang iniimbentong aral. Yan na nga, kasama na nga po yan. Bueno, mga kapatid, atin pong aalamin ngayon, ayon po sa Biblia, granting na ang Espiritu Santo ay Diyos. Granting but not conceding. Pagbigyan natin sila, pero hindi tayo sumasangayon, alang-alang lang sa argumento. Bueno, pag-aralan natin. Sa Biblia po, patungkol sa Espiritu Santo, banal na Espiritu, ilan ang isinusugo ng Diyos? Pakinggan natin, ilang Espiritu Santo yan. Basahin natin. Dito sa Apokalipsis. 2 salin. Sa Tagalog muna, si Juan sa 7 iglesia na nasa Asia. Biyayang sumainyo at kapayapaang mula sa kanya na siyang ngayon. Ang nakaraan at darating. At mula sa 7 Espiritu. Ako po, 7 Espiritu pala. Na nasa harapan ng kanyang trono sa English. From John to the 7 churches in the province of Asia, grace and peace to you from the one who is, who always was, and who is coming, and from the 7 spirits before his throne. 7 spirits. Aba, teka muna. Magbilang tayo, mga kapatid. 7 espiritu. Yan ang banal na espiritu. Yan din ang Espiritu Santo. 7 pala ang isinusugong Espiritu Santo. Kaya mga kapatid, kung mayroon silang aral na Trinidad, ang Ama ay Diyos, ang Anak ay Diyos, ang Espiritu Santo ay Diyos. Mga kapatid, hirap na nga silang magpaliwanag kung paano yung isa naging 3 at yung 3 naging isa. Di lalong mahirapan silang magpaliwanag na 7 Espiritu Santo. Diyos daw yun eh. Granting na Diyos, 7 na. Dagdagan ng Anak, 8 na. Dagdagan ng Ama, di 7 na. Di ang tawag dyan ay hindi Trinidad, kundi Nuebidad. Kung hirap na nga silang magpaliwanag paano naging isa ang 3 at yung 3 yung naging isa, di lalo silang mahihirapang may paliwanag kung paano yung siyam naging isa at yung isa yung naging siyam. Alam niyo ang gulo pag-aral ng tao. Pag-aral ng tao, bumagulo. Hindi maipaliwanag. Yan ba ang tamang relihiyon? Hindi nila maipaliwanag ng kanilang pananampalataya. Basta ang wika'y sumampalataya. Teka muna. Ba't mo ko pinipilit na sumampalataya ang labo ng turo ninyo? Di ba? Hindi ako sasampalataya pagka hindi ang turo ay maliwanag. Hindi ang aral ng Diyos ay malabo. Ang Diyos ay Diyos ng liwanag. Ang aral ay talagang maliwanag pa sa sikat ng araw. Di po ba? Ngayon, kung matabanggit dyan sa ating binasa na 7 espiritu, bueno, alamin natin, ay yung mga espiritong yan. Ito, sa Isaiah. Ganito ang nakasulat sa Isaiah. Sa Isaiah 11:2, ang sabi riyan, the Spirit of Yahuwah will rest on him, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and strength, the Spirit of knowledge and the fear of Yahuwah. Ito po yan eh. Is the Spirit of Yahuwah, isa na yon. Spirit of wisdom, 2. Understanding, 3. Spirit of counsel, 4.
Strength, spirit of strength, 5. Spirit of knowledge, 6. Spirit of the fear of Yahuwah, 7 sa Tagalog. At ang espiritu ni Yahuwah ay nasa sa kanya, ang diwa ng karunungan at kaunawaan, ang diwa ng payo at ng katibayan, ang diwa ng kaalaman at takot kay Yahuwah. Ito. At alam po ba ninyo na sa magitan ng banal na espiritu ay nakapagpalayas ng masasamang espiritu ang mga apostol? Mahalaga kung ganon ang banal na espiritu. Di po ba, mga kapatid? Kaya tayo, salamat sa Diyos, tayo ay may diwa ng karunungan. Ang karunungan natin, nakabatay po sa Biblia. At ang karunungan natin ay hindi recycled. Katulad ng pagsamba sa ating pinanggalingan ng sabi ng mga miyembro, dumadaing pero hanggang ngayon nandun pa rin sila. Daing ng daing, ba't nandiyan pa kayo? Ang aming aral ang kayo, recycle, painog-inog, paikot-ikot. Diba? Alam niyo ang ibig natin sabihin po. No? May kaunawaan, ipinaunawa sa atin ang pangalan. Sipin ninyo. May kaunawaan mula po sa kanluran, diyan natin malalaan ang pangalan ng Panginoong Yahuwah at Panginoong Yahushua. Sipin. Diwa ng payo, di ba? Yung payo at katibayan. Diwa ng kaalaman at takot kay Yahuwah. Naku, kaya yan ay ating ipinagpapasalamat sa Panginoon Diyos. Di ba? Kaya dapat lang tayong magpasalamat sa Diyos. Naunawaan po ba natin, mga kapatid? Ang tangi lang natin may pagkakaloob sa Diyos, sambahin siya. Tuwing tayo sumasamba, mabigyan natin ang kapurihan ng pangalan, ang pangalan ng Panginoon Diyos na Yahuwah at Yahushua at masunod ang kalooban niya. Anong kalooban niya? Pag nagpapasalamat tayo, magdala tayo ng handog. Di ba? Bakit natin dapat malaman ito? Alam na natin ito, di ba? Kaya nga tayo lumantak ng layas po doon sapagkat yung handog kung saan dinala eh. Di ba? Pero dito, meron tayong, inuulit-ulit ko, may foundation, may check and balance, mayroong karapatang alamin ni Uncle Sam ang in and out ng ating pera rito. May transparency, pero yung pong kanilang pagpaparehistro ng kanilang relihiyon, walang karapatang manghimasok ang IRS para alamin, hoy, ang kabuuan ng pera nyo, saan pinunapunta yan? Baka ibinulsa ng mga leader, ha? Di ba? Eh wala namang walang karapatan, may separation ng church and state, di ba? Kaya tayo dumaan sa platform na foundation para maiwasan natin ang korupsyon, ang katiwalian na yung hard-earned money na mga miyembro mahirap ay gastusin sa negosyo. Pambili ng kung ano-anong eroplano gaya ng mga leader ng relihiyon ngayon, may sariling eroplano, may sariling helikopter, nagpagawa ng mga mansyon. Saan galing ang pera na yan? Galing yan sa mga mahihirap, na ang karaming mahihirap na miyembro. Dito wala, malinis ang konsensya natin. Transparency dito. Manalig kayo, sumampalataya tayo. Yan, hindi natin pilano yung foundation. Hindi. Iniudyok yan ng Panginoon Diyos. Para sa ganung paraan, mayroong transparency. Para sa ganung paraan, may karapatan si Uncle sa malaman. Kumusta ang pangungwarta nyo dyan? Kumusta ang inyong pananalapi dyan? Baka may corruption dyan. Di ba? Hindi ka makakatakas kay Uncle Sam. Kalabang-kalaban nila ang fraud. Di ba? Yung money laundering na yan. Naku po, hindi tayo pwede dyan. Kaya salamat sa Diyos. Kaya yung mga humiwalay at nagtatag ng kanilang resilya pa ang CEO. Isipin mo, CEO. Chief na executive officer pa. Samantalang ang ipinangangaral noon, sino ang ating tagapamahalang pangkalahatan? Ang Panginoong Yahushua. Sino ang ating chief shepherd? Ang Panginoong Yahushua. Ba't ikaw ngayon ang naging CEO? Hindi mo na maituro ngayon. Ikaw na inangkin mo na. Ay nako kapatid, magbalik loob kayo sa Panginoon Diyos. Panawagan ng Diyos yan. Sa bibig natin lumalabas.
Yan ang nakasulat sa Biblia. Magbalik loob kayo sa Diyos. Bumalik ka sa mali. Baka nakikita natin ang sariling pakinabang, nalalabag natin ang kalooban ng Diyos. Mga kapatid, sana matawagan tayo ng pansin. Ano ho ang kinalaman o bahagi po ng Santong Espiritu sa buhay ng mga Yahusyans? Ito. Pakinggan po natin sa gawa. At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Yahusya Kristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ano ang kinalaman o bahagi po ng Espiritu Santo sa buhay ng mga Yahusyans? Napakahalaga po. Ang Espiritu Santo'y kaloob sa bawat Yahusyan, sa bawat isang nagsisi at nabautismuhan sa pangalan ni Yahusya Kristo. Sila ang kasiyang mga napatawad sa kanilang mga kasalanan, kaya tatanggapin nila ang kaloob na Espiritu Santo. Sino ang tatanggap niyan? Gaya ng ating alam na, yan po ang mga nagsisi. Inuulit ko, nagsisi, ang pagsisisi, binago isip, dahil sa pagbabago ng pag-iisip, mula sa masama, binagong isip, nakahandang gumawa ng tama, kaya ang gawa, tama. Yun ang nagsisisi. Sa kanabautismuhan, nailibing na ang kanyang dating pagkatao doon sa tubig, na larawan ng libingan ng ating kasalanan, kaya pag-ahon natin, tatanggapin natin ang Espiritu Santo. Gaya ng bautismuhan ni Juan Bautista, ang ating Panginoong Yahusya, ay meron pong bumaba na parang kalapate. Yung po ay lumalarawan sa Espiritu Santo, ipinagkaloob ng Ama sa kanyang bugtong na anak. Yan din ang ipinagkakaloob sa mga kayahusya, sapagkat ang kayahusya, sangkap ng katawan niya, kung paanong ulo si Yahusya tumanggap ng banal na Espiritu Santo, ng banal na Espiritu galing sa Ama, yan din ang tatanggapin natin, Espiritu Santo. Hindi ba't napakahalaga niya? Sino itong mga nagsising ito? Mabuti basahin natin sa Efeso, at silang mga nabautismuhan, dagdag paliwanag ni Pablo, 1:13. Nasa kanya kayo rin naman, nagkarinig ng aral ng katotohanan, ng ebanghelyo ng inyong kaligtasan. Nasa kanya rin naman mula nang kayo magsisampalataya, kayo tinatahan ng Espiritu Santo na ipinangako na siyang patotoo. Na ano? Sabi, tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako na siyang patotoo sa ating mana hanggang sa ikatutubos ng sariling pag-aari ng Diyos, sa ikapupuri ng kaniyang kaluwalhatian. Sino ito? Ayon kay Pablong, ang mga nagsisi at mga nabautismuhan na mga Yahusyans. Hindi sila yung mga nakinig. Paano nag-umpisa ang pakikinig? Sa aral, may mga ngara. Nakinig. Sinuri sa kasumampalataya. Ano ang sabi? Natanggap nila ang aral, tinanggap nila, sinampalatayanan nila, at sila po ay nabautismuhan. Tumanggap sila ng Espiritu Santo. Di ba? Ano ang kahalagahan ng tatak ng Espiritu Santo? Ito ang patotoo, garantiya ng ating mana. Their ears, tagapagmana. Tigil muna natin. Yung ikaw ay maging tagapagmana ng pag-aari ng mga magulang natin, sabihin na natin, ano damdamin natin? Sobrang tuwa. Di po ba? Ipin mong wala kang kahirap-hirap, may pera ka dahil sa mana. Ang Diyos may pamana sa atin. Sino yun? Atin na yun. Yung mga na kay Kristo Yahusya. Yung mga tamang sumusunod sa kalooban niya. Ano yun? Aba, yung mana na yun ay manang hindi masisira. Manang hindi natin maisasanla. Manang hindi masusunog. Yun ay mana na galing sa Ama na hindi po maaagaw ni naman. Mahalagang mahalaga yun. Itong Espiritu Santo, tatak na tayo, trademark pala yun, na tayo sariling pag-aari ng Diyos. Gaano kahalaga yun? Hanggang sa ikatutubos ang wika ng sariling pag-aari ng Diyos. Kaya mga kapatid,
madama natin ang kahalagahan ng ating pagiging iglesia ni Yahushua. Hindi dami, sapagkat ang hula, napakakaunting labi. Very small remnant of the daughter of Zion. Kukunti tayo. Sabi ng iba dyan sa institusyon, kausap ko, kayo ba dumadami? Ikaw naman, pulo ka sa dami. Naakit ka dahil sa dami. Magbasa ka nga ng Biblia, sabi ko sa kapatid. Kabiruan ko naman eh. Di ba, panahon ni Noe, ilan naligtas? Milyones ang tao nun di ba? Ilan naligtas? Wawalo. Ay, nung panahon ni Lot, ilan ang naligtas? Milyon-milyon ang tao din nun. Ilan ang naligtas? 4 sana. Naging 3. Lumingon yung asawa ni Lot. Di ba? Sa panahon natin, marami tinawag. Konti, hinirang. Puro konti. Sabi ko nga sa kanya, ikaw kapatid, huwag sa bilang tumingin. Dahil sa pagkasabilang, ang sabi, ang parurusahan kasing dami ng buhangin sa dagat. Hindi konti lang maliligtas. Kaya pag nasa marami ka, mag-isip-isip ka, brother. Hindi tayo kasama din sa konti. Doon ka sa konti. Nandoon ang pangako. Kahit konti po yan. Di ba? Kaya ang mga nakarating mula doon sa Ehipto, ang pinakawalang mga Israelita ay napakarami po doon. Milyon-milyon. Multimilyon. Marami. Basta marami. Pero ang nakarating sa lupang Kanaan na pangako, mangilan-ilan lang. Di ba? Kaya mga kapatid, puro konti. Di baling konti. Tayo naman ay may pangako. Di baling konti. Tayo na may mana. Di baling konti. Sapagkat tayo na may pag-aari ng Diyos. Paano gumagawa ang Espiritu Santo sa buhay natin? Pakinggan natin Roma 5:13. Ito po ang ating mababasa. Nawa ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa. Totoo yun. Ang siya rin magbigay sa inyo ng buong kagalakan at kapayapaan dahil sa inyong pananampalataya sa Kanya. Na para patuloy na lumago ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Paano gumagawa ang Espiritu Santo o banal na Espiritu sa buhay natin? Mga kapatid, narinig natin, nawa ang Diyos ang wika. Nagbibigay sa atin ng pag-asa. Pero sa paanong paraan? Sa bandang huli, sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ano yung pag-asang iyon? Nagbibigay sa atin ng pag-asa na tayo lingkod niya. Pag-asa na tayo hindi niya pababayaan. Pag-asa na tayo kanyang lilingapin. Bakit? Sapagkat siya rin ang magbibigay ng buong kagalakan at kapayapaan. Sa mundong ito, harapin natin ang totoo, ang kagalakan natin halos paminsan-minsan lang. Ang kapayapaan, wala. Magulo. Patayan dito, patayan doon, isipin ninyo. Sunod-sunod ang patayan sa school. Walang malay na mga kaklase, mga pinagpapapatay. Hindi ba? May kapayapaan ba? Kahit na saan ka nandun, walang peace. Wala. Kahit sa eskwelahan, nakala natin, yan ay parang lugar na mapayapat, nag-aaral yung mga bata. Pero walang kapayapaan. Ano na idudulot sa mga tao? Kalumbayan at kalungkutan. Pero tayong mga kayahusya na, kabilang sa napakakaunting labi, salamat sa Panginoon Diyos. Bakit? Sa pamamagitan ng banal na Espiritu, binibigyan tayo ng pag-asa, binibigyan tayo ng kagalakan at kapayapaan. Yon ang importante. Peace, kapayapaan natin sa Diyos. Kaya kung ang mundo ay nalulungkot na labis, ang mundo'y punong-puno na walang kapayapaan, tayo na Iglesia ni Yahushua, panatag tayo, galak tayo na galak, sapagkat tayo po ay may Diyos. Patuloy na pinalalago ang pag-asa natin. Alam niyo kung bakit? Sapagkat patuloy naman ang kasamaan sa mundo. Pagkatapos ng isang variant, isa pang panibagong variant, pagkatapos ng Omicron, ano pa kaya ang kasunod? Kaya habang lumalago ang kawalan ng pag-asa,
dito sa mundo ang mga Yahusyan, lumalago ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Eh, mahalaga po ng Espiritu Santo, mga kapatid. Mahalaga ang Espiritu Santo. Paano po pinatunayan ng Panginoong Yahushua ang kahalagahan ng Espiritu Santo sa mga tagasunod? Pakinggan natin. Ganito nakasulat sa Juan. Hihiling ako sa Ama at bibigyan niya kayo ng ibang tagapayo upang siya'y manatili sa inyo magpakailanman. Ang tagapayong ito ay ang espiritong katotohanan. Hindi siya matanggap ng sangkatauhan sapagkat hindi siya nito nakikita o nakikilala man. Kilala ninyo siya sapagkat siya'y nananahang kasama ninyo at sa inyo. Hindi ko kayo iiwanang tulad ng mga ulila. Ako ay babalik sa inyo. Yan ay sabi ng Panginoong Yahushua. Paano pinatunayan ng ating Panginoong Yahushua kahalagahan ng banal na Espiritu? Sabi sa talata ng Biblia, hihiling ako sa Ama, sabi niya. Bibigyan kayo ng ibang tagapayo upang siya'y manatili sa inyo magpakailanman. Alin yan? Sino yan? Alin itong payong ito? Ito yung tagapayong ang Espiritu ng katotohanan. Yan ang dahilan. Kaya siya'y umakyat sa langit para kanyang maisugo ang Espiritu ng katotohanan. Tatanggap ba yan ng mga tao ng sanglibutan? Hindi. Bakit? Hindi nila nakikita, hindi nila nakikilala. Pero kayo na kay Yahushua Kristo, nakikita ninyo, nakikilala ninyo. Bakit? Siya'y nananahan sa inyo at sa inyo. Kaya ang sabi ng ating Panginoon Yahushua, hindi ko kayo iiwan. Hindi ko kayo iiwan ng tulad ng mga ulila. Hindi. Ako ibabalik sa inyo. Pero bago siya bumalik, nagsugo siya ng Espiritu Santo. Siyang aaliw sa atin, siyang gagabay sa atin sa pag-aaral natin ng katotohanan para wag tayong malihis, wag tayong maligaw, wag tayong mapalayo sa Diyos. Meron tayong Espiritong tagapayo, pinapayuhan tayo ng karunungan, ng kaunawaan at kaalaman. Ang tagapayo mananatili po sa atin magpakailanman. Kaya nga sinabi sa Efeso 1:13 kanina, hanggang sa araw ng ating katubusan, kasama natin ang Espiritu Santo. Kaya nga mga kapatid, mga nabautismuhan sa iglesia, sa magitan ng kaloob ng Espiritu Santo, tayo po ay dapat na maging mapagpasalamat sa Panginoon Diyos. Tatanong natin sa ating sarili, ako itinatanong ko rin po yan, kasama ko pa ba ang Espiritu Santo? Hindi ba nagtatampo ang Espiritu Santo sapagkat may ibang talata sa Efeso 4:3 kung sabi, huwag niyong pighatiin ang Espiritu Santo. Baka pinipighati natin kung tayo nagtatanim ng puot sa kapatid. Baka atin pong pinipighati ang Espiritu Santo kung walang pag-ibig na umiiral sa iglesia ni Yahushua. Baka ating pinipighati ang Espiritu Santo kung tayo po ay nagkakabahabahag at hindi nagkakaisa. Opo, meron tayong mga individual differences, pero yung individual differences, huwag sanang maging dahilan para tayo po ay magkawatak-watak. Kailangan mabuo. Kukunti na tayo, itong kukunting to maging solido. Nawayan ang ating maabot. Yan ang ating lungkatiin, yan ang ating hangarin. Mayroong kooperasyon sa isa't isa, mayroong pag-uunawaan, understanding sa ating mga magkakapatid. Walang perpektong samahan, pero nandoon ang pag-ibig. Ang pag-ibig marunong magpatawad, umunawa, magpasensya, limutin ang nakaraan sapagkat ang nakaraan hindi na maibabalik. Alisin ang anumang puot sa puso natin. Ayaw ng Diyos doon, mga kapatid. Ayaw ng Diyos doon. Paano nahayag sa mga Yahusyans kung nananatili pa sa Kanya ang Espiritu Santo? Pakinggan natin. Ganito ho, sa Roma 8:9, ganito ho nakasulat, dapat kayo'y wala sa laman, kundi nasa Espiritu kung gayon tumitira sa inyong Espiritu ng Diyos. Dapat po ang sino may walang Espiritu ni Kristo siya hindi sa Kanya.
Gaya ng nabanggit ko na, kung tayo nasa laman, iglesia na tayo ni Yahushua, nag-aalinlangan pa, gumagawa pa ng mga labag sa kalooban ng Diyos, huwag na po. Tigilin na ho natin yun. Tigilin na natin ang ating sarili. Magkaroon na tayo ng self-control, mga kapatid. Opo, nung mga nakaraang panahon, mga buhay natin ay nadadaig tayo. Nagdesisyon tayong magtapat at sumunod na, pero nadadaig tayo every now and then. Opo, totoo yun. Hindi tayo ipokrito para sabihin tayo ay perpendi po. Dumarating at dumarating, pero mga kapatid, anong sikreto? Pagka ating pong nilalabanan ng kasalanan, nilalayo at iniiwasan, sa ganon, ang Espiritu ng Diyos ay hindi natin nagdudulutan ng pigati. Hindi. Ang ating nagagawa ay naluluwalhati natin ng Diyos. At nabibigyan natin ng kaaliwan ang Espiritu Santo. Pagka tayo nasa laman, mararamdaman natin yon sa ating pagdalangin personal, sa ating pamumuhay. Sasabi natin, wala na yata sa akin ang Espiritu Santo. Wala na sa atin ang kanyang patnubay. Pagka ganon, wala na ang tatak, pagiging tagapagmana. Hanggang sa pangalan na lang, ako'y iglesia ni Yahushua, pero sa uri, wala na ang iglesia ni Yahushua, mga kapatid. Sumusunod sa kalooban ng Ama. Pinipilit natin, gamitin natin isang pinipilit. Pinipilit natin na may angkop ang sarili natin ayon sa kalooban ng Ama. Hindi natin pinaplano ang paggawa ng masama. Hindi po. Yan ang iglesia ni Yahushua. Ano ang ating po namang, ano naman ang magandang kapalaran at pangako ni Yahuwah kung mamumuhay tayo ng matuwid ito? Roma 5:5. Ganito ang ating mababasa. Hindi tayo nabibigo. Hindi tayo mabibigo sa ating pag-asa dahil ipinagdama ng Diyos sa atin ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng banal na Espiritu na ibinigay niya sa atin. Hindi tayo mabibigo sa ating pag-asa dahil sa pagmamahal ng Diyos na ipinagdama sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Opo, mga kapatid, dito pa lang sa buhay na ito, pagpapalain na tayo ng Panginoon Diyos. Dito pa lang sa buhay na ito, ang kanyang kamay ay kanyang ipadarama sa atin. Iba ang Diyos magmahal. Pagka ang Diyos ang nagmahal sa pamagitan ng banal na Espiritu, kahit sa ating personal na panalangin, nananalangin tayo, daman-daman natin ang Diyos. Oo, napakasarap manalangin, dama ang Diyos. Napakasarap dumulog sa Diyos na ating nararamdaman ang kanyang kapangyarihan. Kaya kung sa gitna ng kawalan ng pag-asa ng maraming tao sa mundong ito, mga kapatid, tayo ay nakatatawid ng payapa, yan ay dahil sa gawa ng Espiritu Santo. Sabi nga sa ibang talata, siya nagbibigay nga sa inyo ng Espiritu at gumagawa ng mga himala sa gitna niyo. Kung sa ating pagkalito, sa mga nangyayari sa ating buhay, maaaring mga suliranin sa pang-araw-araw na kabuhayan, mga problema sa pampamilya, problema sa ating mga sarili. Kapag nakikita natin at ipinaiisip sa atin ni Yahuwah ang dapat nating gawin, ang mga hakbang at pamamaraan na dapat nating tahakin, yan ay katunayan, gumagawa ang Diyos ng himala sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa ating buhay. Naku, mga kapatid, itong ating pinagdaanan, hindi biro. Dami sa atin. Nagkasakit, akala natin talagang tapos na tayo, wakas na natin. Pero bakit tayo buhay pa? Himala ng Diyos. Nasa bingit na ng kamatayan, tayo buhay pa. Awa ng Diyos. Tulong ng Panginoon Diyos sa atin yan. Gumawa Diyos ng himala sa magitan ng Espiritu galing sa Kanya. Kaya marapat lang napasalamatan natin ng Diyos. Marapat lang sabihin natin sa Kanya, Ama, salamat po. Babalik kami sa ilang araw pa mula ngayon sa itinakdang araw ng aming pasasalamat sa iyo. Hindi bilang tradisyon
Hindi ito ay tungkulin namin. Gawin na ito. Pasalamatan. Sa abot kaya namin, maghahandog kami para sa kaluwalhatian mo sapagkat ang sa gayong hain, ikay totoong nalulugod. Mapawi sa isip natin ang naging karanasan natin tungkol sa ating ginagawang paghahandog. Sapagkat ang nangyaring yon, sana huwag maging trauma sa atin. Huwag maging stigma sa atin yon. Pagdating sa pag-aabuloy, mga kapatid, utos po ng Diyos yun. Kaya kahit na kami nung wala pa kaming tulong o sweldo rito, part-time na mga ministro, wala, nagtatrabaho kami. Nag-aabuloy kami noong pa nang tawagin kami sa iglesia, sa institusyon, hanggang sa matupad ang hula ng Panginoon Diyos sa napakakaunting labi ayon sa Isaiah 1:8-9, patuloy natin gagawin ng ating pag-ahandog sapagkat kalooban ng Ama para maitaguyod natin ang pagpapalaganap ng mga araw ng Diyos. Masustinhan natin, maisustain natin ang ministerial function ng ating ministeryo sa iglesia nito. Kaya bilang Yahusyans, bukas makalawa, hindi natin alam ang mangyayari. Ano pang darating? Hindi natin alam, mga kapatid. Hindi natin alam. Kung ang Espiritu ho ay ating tatak ng kaligtasan, yan po ang tagatulong at tagapayo. Tagapagbigay ng pag-asa sa atin. Ano ang ating dapat ipanalangin? Pakita natin. 51:11. Ganito po nakasulat. Huwag po akong itaboy palayo sa iyong piling. At ang inyong banal na Espiritu sa akin ay huwag niyo po sanang babawiin. Sabi, huwag niyo po sanang bawiin. Ang alin? Ang banal na Espiritu na sa akin ay iyong ibinigay. Ganyan ba ang ating dapat na ipanalangin? Opo. Kapag wala na sa atin ang banal na Espiritu, mga kapatid, ang magaan ay magiging mabigat. Ang kapayapaan ay mapapalitan ng kaguluhan. Ang liwanag ay mapapalitan ng pusikip na kadiliman. Ang pag-asa sa kaligtasan ay mapapalitan puyat ng kabiguan. Kaya habang may pagkakataon pa ngayon sa ating pong pagsamba, anyayahan natin ang ating dakilang Diyos. Iligin natin sa Kanya, Ama, maawa ka po. Mawala ng lahat sa amin. Sapagkat alam namin ang lahat ay pansamantala lang. Huwag mo lang pong kukunin at babawiin sa amin ang kaloob na Espiritu Santo. Sa Ama namin, kung mawala sa amin ang patnubay ng Espiritu Santo. Sa nalalaming panahon ng ating paglalakbay, kailangan natin ang banal na Espiritu. Pagka tayo sumasamba sa ating pag-awit, pag nararamdaman natin ang banal na Espiritu, tayo po ay lumalakas. Tayo po ay tumitibay. Ang kawalan ng pag-asa minsan, masamba tayo, halos nababawasan ang pag-asa, ang iba'y talagang nawawala. Pero pag nadarama ang Espiritu Santo, tumitibay tayo. Parang sinasabi ng Ama sa magitan ng Espiritu Santo, anak, tumayo ka, magpatuloy ka sa paghakbang, malapit na ang gantimpala at mana na ibibigay sa iyo. Maawa nawa ang Diyos. Tulungan nawa tayo ng Diyos. Kaawaan tayo ng Diyos, basbasan sa ating pong patuloy na pagsamba sa Kanya. Pag tumayo kayo at tayo po ay mananalangin. Ama, Yahuwah na makapangyarihan ka po sa lahat. Maraming salamat po. Ang leksyong ito na aming pong tinalakay, kahayagan kung gaano mo kami kamahal. Kahayagan na kami ay kabilang sa iyong mga ibinukod at pinili. Salamat po.
Salamat po ng maraming. Hindi namin dapat ipagtaka kung kami kakaunti sa bilang. Sapagkat iyon ang iyong ginusto. Iyon ang iyong kalooban. Basta't ang mahalaga, kabilang kami sa mga hinulaan, na kabilang isa napakakaunting labi na siyang binigyan mo ng karapatan upang tumanggap ng banal na espiritu na siyang pumapatnubay, gumagabay sa bawat isa sa amin. Ama, ang panalangin lamang namin sa tagpong ito, huwag mo pong babawiin sa amin ang Santong Espiritu. Huwag po parang awa mo sapagkat sa aba namin kung ang Espiritu Santo kukunin mo sa amin, babawiin mo sa amin. Ama, inihiling namin bago magwakas ang aming pagsamba ngayon, halina sa aming piling. Ipakiunat mo po ang iyong kamay. Abutin po kami mga anak mo. Marami sa amin. May isusumbong sa iyo. Marami kaming magamag. Marami kaming hilahil sa buhay. Inaamin namin ito. Totoong ito yung aming nararanasan. Ang mga iba't ibang mga suliranin, ang mga alalahanin. Pero kami sumasampalataya. Hanggang ngayon ay buhay kami at may lakas. Ito'y dahil sa iyo. Dahil sa pagmamahal mo sa amin. Kay buti mo. Kay bait mo sa amin, Ama. Naglalambing kami sa iyo. Huwag mo kaming iiwanan. Sa konting panahon natin tira, Ama. Ipakitaguyod mo na kami. Ipakihatid mo na kami. Yan sa bayan. Dahil nilalaan mo sa lahat ng pagtatagumpay. Panginoon, hindi man nakataas ang aming kamay. Dahil sa mga kabutihan mo halos mag-iisang taon na iningatan at namin kung tinanggap ang mga biyaya mula sa iyo. Babalik kami sa takdang araw ng pasasalamat. Aalayan ka namin ng papuri. Sasambay namin ang iyong pangalan. O Yahuwah, ang pangalan ng iyong anak Yahushua. Ang pagsunod sa iyong kalooban. Katulad ng pagsambang may handog. Sa ganong hain ay kay totoong kalulugod. Gagawin namin ito. Hindi dahil napipilitan kami. Gagawin namin ito buong galak at kasiyahan sapagkat yak na aming ginagawa ang ayon sa iyong kalooban. Salamat po. Umaasa kami. Dininig mo na ang aming pagsampat panalangin. Inari mo ang aming paglapit sa iyo. Sa ngalan po ng iyong anak ang Panginoong Yahushua na aming dakilang tagapagligtas. Amen. O Yahuwah, purihin ka, Panginoong Yahushua sambahin, lubos na mahalin ka, Ama, tatakan ng banal na Espiritu. Ang biyayang pagliligtas ng ating Yahushua, ang pag-ibig ng ating Diyos na si Yahuwah, at ang patuloy na paikipisan ng Espiritu Santo, siya daw ang sumaating lahat, ngayon at magpakailanman. Amen. Mga kapatid, meron po tayong ilang reminders po. Our Thanksgiving worship service will be on the 25th and 26th of December po. Sabado at Linggo po yan. Please share our faith to others. Huwag tayong titigil mga kapatid. Na nakakaalam ng paggawa ng mabuti, hindi ginagawa, nagkakasala tayo. I-share po natin mga kapatid. We have our Tagalog Bible studies every Thursday at 8 p.m. Eastern Time. Our Tagalog worship services are 10 a.m. sa Eastern Time and 7 p.m. Eastern Time on Saturdays po.
Our English worship services are noon, 12 o'clock Eastern Time, and 2 p.m. Eastern Time on Sundays. You can worship via Zoom at 403-356-689 or via Facebook Live po. Maasa ko kami na iyo'y maliwanag ang jambo at tayo natatapos mo. O halina't kay Yahusya'y sumunod, at kami na magkalinga ng Ama. Tuparin ang utos niya, tayo'y magpakatatag, at sa panig natin ang Amang banal. Panghawakan ang aral niya, magtiwala